Kumusta mga kaboxing? This is JR Boxing Channel. So update lang po tayo mga idol sa naganap na laban kagabi sa lugar ng Cebu. So dahil po sa mga naganap na laban na yan mga idol, unahin na po muna natin itong naganap na laban nila Froilan Saludar at ng Hapon na si Keita Koihara para sa titulong OPBF Bantamweight Championship. So sa kasamaang palad nga po mga kaboxing, tinalo nga po ang ating kababayan na si Froilan Saludar via 8 round technical knockout matapos nga pong matamaan itong si Froilan Saludar ng isang solidong body shot. Ngunit mga idol, kapansin-pansin naman po sa kanilang naganap na laban dalawa, parehas na nga pong pagod ang dalawang boksengero. Ngunit mga idol, medyo sariwa pa po itong Hapon na boksengero na si Keita Koihara, kaya meron pa po itong reserbang lakas upang patama nga po nito ang kanyang solidong body shot. Kaya tumupi nga po sa laban itong si Froilan Saludar. Kaya dahil po dyan mga idol, nabawi nga po ng Hapon ang titulong OPBF Bantamweight Championship. Kaya dahil po dyan mga kaboxing, aabante na nga po tayo sa naging main event na labang Christian Araneta versus Arvin Magramo na ginanap pa rin po dyan sa Cebu. So sa unang bahagi nga po ng laban, nagpapakiramdaman pa po mga idol ang dalawang boksingero. Ngunit noong nakita na nga po ni Christian Araneta na medyo kailangan na nga po nitong ipatama ang kanyang mga solidong suntok, tinamaan nga po nito ang kapwa Pinoy na boksengero na si Arvin Magramo upang bumagsak nga po ito sa unang bahagi ng laban. Kaya dahil po dyan mga idol, wala nga pong sinayang na pagkakataon itong si Christian Araneta, kaya tinamaan na naman po ng isang solidong uppercut upang mapatumba na naman po ang kapwa Pinoy na boksengero na si Arvin Magramo. Kaya dahil po dyan mga idol, sa pagtayo nga po ni Arvin Magramo sa 10 count ng bilang ng referee, hilong-hilong nga po ang Pinoy na boksengero. Kaya dahil po dyan mga idol, panalo nga po si Christian Araneta via first round technical knockout. Kaya binabati nga po natin ang ating mga Pilipinong napalaban dyan sa lugar ng Cebu. At sa kapares na lugar mga idol, alam naman po natin na may mga magbabalita nga po na lumalabas na balita na i-anunsyo nga po ng Treasure Boxing Promotion o ni Masayoki Ito ang magaganap na laban ng kanyang alaga na si John Riel Casimero. Ngunit mga idol, hindi nga po ito naganap dahil wala nga pong inanunsyo itong si Masayoki Ito dyan sa naganap na laban na yan sa lugar ng Cebu. Samantalang ito naman pong si Marlon Tapales mga idol, inasar na nga lang po nito ulit si John Riel Cuadro Alas Casimero, dahil kung matatandaan nyo mga idol, nung na-interview nga po si Marlon Tapales sa PTV Sport nung nakaraang buwan, sinabi nga po nito na hindi nga po daw niya kilala si John Riel Casimero. Kaya sa pangalawang pagkakataon mga idol, sinabi na naman po ni Marlon Tapales na hindi nga po daw niya kilala si Cuadro Alas. So ano pong masasabi nyo dyan mga idol sa naging pahayag ni Marlon Tapales na hindi nga po daw niya kilala si John Riel Casimero? At hanggang dito na lang po muna mga kaboxing ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing. At huwag nyo rin pong kalimutan syempre, pakisuportan nyo po muna yung ating munting channel. Maraming salamat po.